mga viewers, subscribers, followers, at mga damador sa Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome to my vlog dito sa Secret Victory in Dama Game. Part 6 na tayo mga kadama. Part 6. Ito yung part 6 na ipapakita natin. Tapos na tayo dun sa part 5, kaya dito na tayo sa part 6. So 115 versus 416, part 6, chapter 7. Umpisa na natin mga kadama. 115 tayo, 416, 314 tayo, 54. Subugo tayo ng 1514, kumain siya ng 315. Kumain tayo ng 214, kumain siya ng 216, kain tayo 414. Uling kaya niya ng 216, kumain tayo ng 715. 416 siya, 83 tayo, 95, 62, 54, 106, 1613, 314. Dito mga kadama, ipapakita natin dito sa part 6 yung hindi pumapasok dito dahil natapos na tayo dito sa 116 na to. Halimbawa, hindi siya nag 116, nag 73 lang siya. Yan. 12-7 tayo. Hindi pa rin siya pumasok. Dahil kung papasok siya dito, pupunta lang tayo doon sa part ng 3 and 4 and 5. Pinakita natin. Yung dito nga. Hanggang sa din bumaba. Ngayon, kung halimbawa, hindi pa rin niya ipinasok yung 116, nag 12-7 siya, tayo naman ang papasok sa 14-16. Pag pinabayaan niya tayo dyan makapasok sa 14-16, eh siguro magkaroon mo ng tabla to, ano na lang, bonus niya na lang yun. Kasi dito sa pagkakataon na to, mahihirapan na talaga tumablang team. Kahit ano pang tiyempo ang gawin niya. Peso tumira siya ng yan, pwede naman, kaya lang talagang hirap mangyayari. May ipit talaga siya dito. Kaya kung gaganon siya, gaganon lang tayo. Dito man siya o dito, pag dito, dito lang gaganon lang naman natin salo-salo. So hanggang maubusan siya ng pangnakaw. Bawal niya na ibaba yun dahil ang magiging resulta niyan ay magdidibaldi siya. So ibig sabihin lang, matatalo dito sa end game. Kung dito naman, tatiming lang din tayo ng 16-4 at aabangan na lang natin yung champion niya na bumaba dyan. So ibig sabihin lang, maling pabayaan ng itim na makapasok tayo doon. Oras na makapasok tayo doon, malaking lamang na o malaking factor na yung pwede tayong manalo. Kaya balik ko lang mga kadama. Isa na yan sa part 6 na pinakita natin na pagka pinapasok tayo dyan sa 14-16, malaki ng kalamangan yung posibleng mangyari sa laban na to. So makatuwid, talagang hindi pwede pabayaan itong pitcher na ito na nakahang. Halimbawa, tumira siya ng 7-3, tumira tayo ng 12-7, hindi niya pwede itong hindi ibaba. Kasi oras na hindi niya ibinabatot makapasok tayo, yun na yung moment na pagkakataon natin na pumasok dyan at nakalamang na. Yan eh, hindi niya gagawin. So makatuwid, babalik ko lang. Dito pa rin talaga siya titira. Yan, pagkatapos niyang tumira dyan, tatiming pa rin tayo ng 5-1. At pagkatapos, titira siya ng 7-3. Pagtira natin dito ng 9-5,
tsaka siya sumubo ng 6-2. Ito yung naiiba. Ayan. Ito yung iba. Ibig sabihin, kasama ito sa part 6. Kaya mga kadama, pag dito umabot, ang best move lang natin dito, 5-4. Yan, pag 5-4 natin, T3-13 lang siya, wala tayong ibang gagawin kung hindi sumubo. Kung ngayon naman, kung saglit. Saglit lang ha, binawin ko lang. Balik ko muna dun sa kanyang ano. Ayan. Mahirap kasi pag nakukulangan ng pira. Ayan, nag 116 siya. Tumira tayo ng 5-1. Tumira siya ng 7-3. Tumira tayo ng 9-5. Isinubo niya nga to. Yan. Dito, nag 5-4 tayo. Hindi 3-13 ang tinira niya at hindi rin 3-14. Ito ang itinira niya. 2-14. Diyan sa part na yan, 2-14 ang itinira niya. Ito naman yung best move natin. 14-15. So kung dadalawahin niya tayo, magpapadalawa siya dyan, lamang tayo dito. Hindi ito yung best move ng itim. Ayan. Lamang tayo dyan dahil dalawa na lang yung pitcha niya dun. Kung sa atake lang, pwede natin siyang atakehin dyan. Ganun lang tayo. Hindi na makakilos to. Ibig sabihin wala na siyang puwersa. Nandito na lahat yung pitcha niya. So maling dalawahin niya tayo. Yun lang yun. Ibig sabihin hindi niya tayo pwedeng dalawahin. O isa pala rin yung tira na yun para lang mabasag yung pitcha. Ayan. Ayan. Ngayon, titignan naman natin dito sa part na to na 13-3. Yan. Kung sasayang tayo dito, kitang-kita na susubuan lang tayo. So, ang best move natin dyan, ipakain lang tayo. Ipakain lang yung 16-6 at saka sumayang tayo ng 116. Ngayon, best move niya, 6-1 lang at saka sasayangin din tayo ng 7-2. So, ang gagawin natin, si 6-1 lang tayo, kakain siya, at saka sasayang naman tayo ng 12-8. So, ang gagawin niya, ibibigay niya na lang to kaysa dalawa ang mawala sa kanya. Kakain tayo ng 11-3. Kung susubo siya ng maaga, madidibal din na siya. Ngayon, ang gagawin niya, timing lang ng 12-7. Tayo, magpo-4-16 nga tayo, mali tayong nag-4-16 dahil nakita naman natin yung tempo na lamang talaga siya. Yan. Ang ginawa natin, sinubuan lang natin siya ng 3-14. Pagsubo natin ng 3-14, wala siyang ibang tira kung hindi 7-2. Diyan sa pagkakataon niya yung mga kadama, dahil umabot doon sa parehong tama ang tinira, kaya ito draw na ng maaga. Pinakain natin ng 3, kumain din ng 3.
So wala tayong magagawa kasi ito na yung part na draw. Pero doon sa mga ibang part, meron tayong pinakitang panalo dahil yun naman talaga ang lumabas sa naging tirahan. Kaya mga kadama, abangan natin yung susunod na part na ito, part 7. Kaya kita-kita tayo ulit. See you soon.